Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0, nagharap ang housemates para sa leader task, kung saan nanguna sina Princess, Clifford at Joaquin. At nabuo ang mga bagong grupo. Kami ang True Kami ang Kami ang Sorry Langga! Habang si Sofia ay umasa na makita ang kanyang crush. Pasensya na kung di ako nakabati sa'yo last year, pero ngayong taon na to, babawi ako. Maligayang kaarawan sa'yo. Ang wish ko lang ay sana maging happy ka always, lalo na sa birthday mo. Ngayong gabi, may mauuna ng bibisita sa housemates. Hello! Abangan lahat ng yan dito sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Si Clifford may naisip gawin kasama ang housemates. Acting nga tayo na house guest. Sige. Sige. Hi guys! Oh my God! Ba't kayo lahat nakatingin sa akin? Starstruck na po kami. Parang arborin mo sa akin ah. Ganda ng tawa mo, Carmela. Mukhang may house guest fever sa loob ng bahay dahil nga sa pagpaparamdam ng hindi pa nila alam ay paparating na house guest na si Miguel Tan Felix. Ano nga kaya mga kanyang kaganapan sa pagbisita, lalo na sa pinaka-naghihintay sa kanya na si Sofia. Yee! Pero syempre, siguradong magiging isa na ng makabuluhang pagbisita yan sa mga housemates at itutuloy natin ang mga kwentong yan bukas ng gabi. Magandang gabi sa lahat ng mga kapuso at kapamilya natin! And good evening, kapuso and kapamilya all over the world! And syempre, gusto ko lang batiin si Mavi ng happy congratulations, Robbie. We are so happy for you. Thank you. No, baby. Mukhang lalong ma-excite ang housemates dahil eto na, bigatan ang paparating nating bisita. None other than the President herself, Miss Nadine Lustre. Ano nga kaya ang magiging eksena niya kasama ng mga housemates? Narito ang kwento. Wait, sumisita? Habang abala ang housemates, nakatanggap sila ng hudyat. Sino si President? Si President Nadine? Pag fan ka po ni Ate Nadine, kuya, alam mo talaga na Nadine Lustre is president. She's very empowering as a woman, kuya. Kaming mga kababaihan, kuya, pati ang mga kabaklaan, kuya. Ang tawag po talaga sa kanya, president, kuya. Kasi sobrang iconic po talaga lagi ni Ate Nadine. Yes, my house guest! Oh, grabe. Sa restroom naman, si Joaquin abala sa paglilinis. Nadine! President Nadine! Ilang sandali pa, ang girls nag-ayos. Meron pong paparating na si President sa plasma, so might as well look good and better than ever. Maya-maya pa, si Joaquin tila may gustong idulog kay kuya. Kuya, may suspicion po ako. Ang president ay si Nadine Lustre. Kakapanood po lang namin ng Call Me Mother at sobrang galing niya po doon. Napakaganda po niya. As in, ultimate showbiz crush. Kuya. Like, at least, paglabas ko po dito sa confession room, mag-aayos po ako para pagdating po ni President Nadine, kung si President Nadine man ay papasok dito sa bahay niya po, kuya, magiging peaceful ang aking utak, kuya. Pagpalagay natin, darating siya, ano kaya magiging itsura mo? Calm, hello po. Hello. Nonchalant. Pero sa loob-loob mo, At saka, oh my gosh, ang ganda niya po. She's here, isn't she? She's there in the storage room. paano kung ikaw yung inuutusan ko na sumundo sa kanya? What? Yes! Yes! Kuya, yes! Yes! Ganyan ang itsura mo. No, kuya, no. Kuya, amoy detergent po ako. Kakalinis po. Kakalinis ko lang po yung restroom, kuya. Eh ngayon na nga eh. Kuya, pa-blindfold mo muna siya, kuya. Magpapabago Si Presidente, papablindfold mo, paghihintayin mo. No! Sabi mo nga, nasa storage room na siya. Check ko muna.
Wala po si Presidente po. Salamat kuya. May pagkakataon po ako magpabango at magpalit ng damit kuya. Paparating na ang presidente. Opo kuya, maraming salamat. Sige. Fan po ako niya since back then. Crush na crush ko po siya. As in... Grabe na yan, Joaquin. Hindi lang naligo, pero lumungoy pa sa pabango para kay Nadine. Maya-maya, si Miguel mukhang hindi rin magpapatalo. Please, Miss Nadine, please. Wow! Just a normal day. Nakakainis. Ito na siya. Kakausapin na ni Kuya. Kuya, nagpabango ka na rin ba? Oh, wow. Hi, Kuya. Maligayang pagdating sa bahay ko, Nadine. Thank you. Salamat sa pagbisita. Excited. Unang beses mong dumalaw. Hindi ko din alam, Kuya. Ngayon mo lang ako in-invite. Yeah, first time ko. So, I think, I'm just really excited. But at the same time, parang siguro medyo kabado ng konti. Hindi naman ako sobrang mahiyain, Kuya. I think hindi lang ako masyadong sanay na malagay ako sa isang area na lahat ng tao doon bago. But excited naman akong ma-meet sila. Alam ko kasing mas bata sila sa akin. Way, way younger sila sa akin. So I think yun yung part na medyo hindi ako sure. So I hope I hope they have fun hanging out with me. Naalala mo pa ba yung sarili mo when you were their age? Super! Parang yun yung time na nag-start talaga akong mag-showbiz. Memorable siya for me. Sobrang introverted ako growing up. Meron akong mga friends, pero yung mga friends ko kasi na yun, parang sila lang yung lagi kong kasama. Nagpupunta ako sa mga VTRs, mga auditions and everything. Hindi ako ganun ka-social with other kids that are my age. So, lagi lang akong naglalaro ng PSP. So, meron akong sariling mundo palagi. Nung pumasok na ako sa showbiz talaga, medyo kabado kasi sobrang bago sa akin yung environment. Napilit ako na matutong makipaghalubilo sa mga tao, makipagkilala and everything. Nakaramdam ka ba ng pressure? Pressure? Of course. Kasi I think, Kuya, nung time na yon, hindi ko pa ganun kakilala yung sarili ko. Nag-start po kasi ako 15 years old. Siyempre, sa dami po ng ginagawa ko, training, mga shows, shooting and everything, medyo nag-struggle po ako ng konti. So, nagkaroon ako ng confusion with my identity, kung sino po ba talaga ako. But eventually, as I grew older, nahanap ko naman po yun. Ang daming learnings, daming struggle, daming discoveries. But, really grateful for everything. Kung may isa kang ipapayo sa batang sarili mo, ano kaya yun? Lagi ko sinasabi, Kuya, kapit lang kasi hindi magiging madali yung pagdadaanan mo, but eventually you'll come to realize na it was all worth it. Nadine, ang mga housemates ko ngayon ay di nalalayo sa edad mo nung pumasok ka sa industriya. Ito rin yung panahon na hinahanap nila ang kanilang sarili. At sana, Nadine, sa pagpasok mo, maging gabay ka sa aking mga housemates. I'll do my best. Salamat, Nadine. Thanks, Kuya. Susunod, Knock, knock. Kuya, nag-shake hands po ako sa kanya, nabasa pa po yung kamay ko, nakakahiya. Aura, Kuya, and her vibes is just amazing, Kuya. Ang madalas na mataas ang energy kung mag-fangirl, Princess Sofia at Ashley. Sobrang ganda niya, Kuya. Tapos yung aura niya talaga parang, it's giving president talaga, girl boss. Yun, so nandito lang ako to hang out with you guys tonight. Ang boys nagsimula ng maghinala.
Kaya may sumisigaw po, kuya, sa bahay. Anong ibig sabihin nun? President. This is a person. Bakin? Anong inaamoy mo dyan? Bagong linis na confession room, kuya. Siyempre, amoy kagwapuhan, kuya. Feeling ko po, kuya, may paparating, kuya. Nakapolo pa ako kanina, kuya. Naka-ready po ako para sa guest niyo po, kuya. So, kamusta kayo dito? It's easy to say na overwhelming, tapos masaya. Parang curious kasi ako kung ano talaga yung mas deeper na nararamdaman niyo about being here. In a way, nare-relate ko lang yung sarili ko sa inyo. Kasi nung nag-start talaga ako sa showbiz, I was the same age. Parang 15 or 14 ako nung nag-start ako. Super nag-enjoy po kami. Parang wala pong day na parang boring. Laging busy po. May mga activities si Kuya. Actually po, parang lahat naman po kami first week pa lang nakapag-adjust na po talaga kami. Pero syempre po, pagpatagal ng patagal, tapos paunti lang din po ng paunti. Syempre may mga kaklose po kami. Malaki po siyang loss. Meron ka ng kaklose na lumabas na? Opo. Alam na kung yun talaga yung katuwang mo, no? Opo. Saan sila galing? Sa confession. Ay! Feelings of starstruckness. Crush na crush ko po siya. Ang ganda niya po. As in... Ate. Nice to meet you. Joaquin, nice to meet you. Why's your voice deeper, bro? Hello. Nailang po kasi katabi ko po si The Nadine Lustre. Ilang sandali pa, ikinuha na ni Joaquin ng tubig ang bisita. Kukuha talaga siya ng water. Hindi po lahat po kasi ng house guest namin may water. Actually po, nag-practice po kami kanina. Thank you. Dalawa lang kinuha niya. Wow! Oh, dandan lang, bro. Hi. Ang ganda niya po. As in, kuya, artwork po ni Lord. Wow. Marunong ka ba magluto? Yes, of course, kuya. Anong pwede mong iluto ngayon? Sabi ko, pasta. Hindi ko po ina-expect na lulutuan niya kami. I mean, imagine, Ate Nadine, paglulutuan ka, pagsisilbi. Ilang kwentuhan, ipinatawag ni Kuya si Nadine. Si Joaquin, agad na inalalaya ng bisita. Thank you. Princess, Simi, ang dami ko Joaquin! I swear on John. Sige, Joaquin, ilabas mo na lahat ng kilig habang wala pa si Nadine. Sabi niya, Nadine? Hi, kuya. Sa kasalukuyan, hindi pa yata nagkakapunan ang mga housemates. Ako din. Marunong ka bang... Hindi ka pa rin? Hindi ba? O parehas kayo. Marunong ka ba magluto? Yes, of course, kuya. Anong pwede mong iluto ngayon? Pinakamadaling i-prepare. Siguro pasta. Para ano na rin, medyo heavy na rin. Okay. Babalik ka ulit sa loob. Pumili ka ng isang housemate at magpatulong kang kunin yung mga gamit sa storage room. Okay. Wow! Yeah, magluluto daw ako for you guys. Wow! Okay. Ako na. Medyo mabigat. Kain-kain mo yun. Yes. Wow! Solid! Thanks. pag kain, legit ba? Gutom na ba kayo? So, tinanong ako ni kuya kung anong gusto kong lutuin for you guys. So, sabi ko, pasta. Hindi
Hindi ko po ine-expect na lulutuan niya kami. I mean, imagine, Ate Nadine, paglulutuan ka, pagsisilbi. Okay, sige. Sige. So, Sorry, medyo starstruck kami lahat. okay lang. Actually, ako din medyo nangangapa, I guess. Saan yung salt nyo? Dito. Ayan. Ate Nads, anong klaseng pasta? Ano lang siya, simple lang na tomato pasta. Habang nagluluto, ang housemates nagpatuloy sa pagkilala kay Nadine. Ate Nads, curious po ako kasi parang yun po yung, first role po niya na may anak. Paano po kayo nakapag-prepare po? Or paano niyo po siya? Actually, hindi siya ganun kahirap kasi yung character ko naman doon, hindi naman siya yung nag-alaga din doon sa baby. So, hindi siya naging mahirap, I would say. But I think yung challenging lang talaga doon sa role na yun is yung pagiging beauty queen. Sa lahat ng scenes, parang kailangan yung tayo iba, the way I talk, yun. Mas yun yung challenge. May balak po ba kayong sumali? Kayo, anong na-feel nyo before kayo pumasok? Mostly excitement po. Pero sa last few days na bago pumasok, parang medyo nalulungkot na ako dahil I'm gonna leave my family behind for this. So, ayun, a bit of sadness pero excited naman po. And You guys kinakabahan have been talaga. here for 2 months, no? 2 months na. 72 days. Ang haba nun. Parang lockdown. Almost. With no phone. With no phones. Ate Nads, may question ako. Yes. Siyempre, tinatawag kong President Nadine for a reason. And kasi, bukod po sa sobrang ganda niyo, kung paano niyo din po Gabi din naman. ang sarili niyo. Lalo na po sa amin, teenagers kami, siyempre we struggle with yung self, namin. Like, what makes you confident po? Or how do you handle, like, your... How did I handle it? Yeah. I mean, I still go through with it even until now. I think it's just that I learned how to deal with it. Because yung age nyo kasi, sobrang crucial niyan. Nung ganyan yung age, ang dami kong pinagdadaanan. Tapos nag-showbiz ako. So, nagkaroon ako ng identity crisis at some point. Kasi I grew up, talaga ako, introverted talaga ako. I've always had a hard time interacting with new people. I really resonated with Ate Nadine, Kuya, especially when she also have a hard time talking to other people, na makipag-interaction with other people, because it's also my personal struggle. Nung nag-showbiz ako, parang yung alam mo yung nilagay ka sa spot na hindi ka ready. So I had to learn how to talk to people. I had to learn how to din ako. And sobrang na-confuse ako nun. Kasi hindi ko na alam kung sino yung totoong ako at some point. But then I guess, yung ganong klase kasi ng experience, I think that's a normal thing because we're trying to discover ourselves, especially if you're a teenager. 20 plus ako, confused pa rin ako kung sino ba talaga ako. And I think that's a normal thing kasi as humans, we keep growing, diba? And we keep learning new things about ourselves. She's very full of wisdom po and very strong also, Kuya. Just go with it. Kasi eventually, marirealize mo na, oh, okay, I needed to go through that confusion to learn who I really am. Kahit yung mga experiences ko na nasaktan ako or may mali akong nagawa or, may mga lessons kasi yun lang. By Ate Nadine. So I really appreciated that talaga, Kuya, na wala po siyang ibang payong ibinigay sa amin, kundi pagdaanan na po talaga namin yun, Kuya, kasi kinakailangan po namin pagdaanan yun so that we could be the person that God has called us to be. Yun lang, pagdaanan nyo lang yan. Kung ano yung pagdadaanan nyo, pagdaanan nyo lang. And okay lang yun. Parang don't be ashamed of it. It's never going to be the same struggle for everyone. At your age now,
Wala pa yan. Nasa tuktok. Marami pa yan. It's just the tip of the iceberg. So, yun lang. Kapit lang talaga. Yun lang. Ang haba ba nung sagot ko? Sobrang ganda nga po. Thank you po. You're welcome. Thank you so much. Thanks for having me also. Super na-enjoy ko yung conversations natin. Kasi parang sobrang rare sa akin na makakausap ng kaedad mo. Ito po sa loob ng bahay niyo po, kuya. Talagang ginto, kuya. Ginintuan talaga, kuya, ang pasta, kuya. Sobrang saya po namin. Mapa po namin siyang kumain. Ang housemates patuloy sa pakikinig sa mga kwento at payo ni Nadine. If they catch you talking to yourself and people are like, it's so weird. Eh, ganun eh. At least I have someone to talk to. Di ba? Bakit ba? Yeah. Pinakita niya po sa amin na it's normal and better kung nakakausap mo po yung sarili mo. Lalo na po yung sinabi niya na ang best friend po niya ay yung sarili niya, kuya. And the best conversations na po niya is with herself, kuya. And lalo na po dito sa bahay niya po, kuya, na-realize ko po na totoo po yun. Sobrang dami ko pong good conversation kuya. So, nung narinig ko po kay Ate Nadine mismo na siya rin po pala, kuya, ginagawa niya po yun. Sabi ko, nasa right track naman po pala ako. Kasi yung idol ko, ganun din po pala. Parang that's one thing that I had to learn. Parang being in the industry. Parang I had to stop caring about what people say. Kasi there's too many of them. And they're never gonna run out of things to say about you. Kung paano niya dalhin yung sarili niya. Well put together po talaga siya as a person. So, syempre, kuya, as a teenager, I also want to know how. I'm so grateful that I was able to learn a lot and I was able to hear her experiences from Ate Nadine herself, kuya, ha? Okay, let's say you go back, right? And you were given the option to like join this kind of thing, like Teens Edition. Would you say yes? I think I would. You think you would? Yeah. I think it would be a really cool experience. I like challenging myself. So ito kasi ginagawa niyo, parang yung china-challenge yung sarili mo. Gusto mo to sige. 72 days, no phone, no interaction with people outside. No, I like doing that to myself. Well, in short, gusto ko pinahihirapan yung sarili ko sometimes. Sa gitna ng kwentuhan ng housemates, Nadine, Yes, kuya. dumating na ang oras. Okay. Housemates, magpaalam na kay Nadine. Thanks, guys. I had a nice time. Thank you. Thank you for lending me your jacket. Medyo nalungkot po ako. Siyempre po, super crush ko po siya at paalis na po siya. I had a nice time with you guys. Sana mas mahaba next time. Sana makabalik. Bukas po. Bukas agad. Thank you. Sana naman na-enjoy niyo yung conversations natin as much as I did. So overall talaga, kuya, I really got inspired by Ate Nadine kasi po nakikita ko lang po siya sa feed ko sa social media, kuya, and naiisip ko po na she's very intimidating. Pero kuya, she's so warm, kuya, she's so light, but most of all talaga, kuya, she's so down to earth. And I'm looking forward to seeing you guys outside. Thanks, guys. Thanks so much. Masaya na po ako sa time na na-spend ko po with Miss Nadine po, kuya. Pero, syempre, gusto ko po sana magstay pa siya longer. Pero, okay na po ako, kuya. Hi, guys. Gusto ko pong maintindihan ng mga tao na kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Pinagdadaanan din po namin. She's so smart. She's so full of wisdom. I love talking. paman umalis si Nadine, kinausap siya ni Kuya sa confession room. Nadine, kumusta ang yung naging karanasan dito sa loob ng bahay? Natuwa lang ako na nakabonding ko sila, na meron din akong mga natutunan from them. Na-mention nila na dalawa pa lang yung napapanood nilang movie simula nung pumasok sila. Just isa nga po doon yung Call Me Mother. Hindi man sila totally nakarelate doon sa kwento. Iba naman po yung naging experience nila. Pero masaya po ako na
na-appreciate nila yung pelikula, nagandahan sila. Sa puntong ito, maaari mo bang imbitahan ang mga viewers natin? Salamat kuya for allowing me. Mga kapuso, mga kapamilya, sana po panoorin po ninyo ang Call Me Mother. Showing pa rin po siya sa mga sinehan. This is directed by Direk June Robles Lana. Kasama ko po dito si Ate Vice at marami pa pong iba. Sana po panoorin po ninyo. Sana po magustuhan po ninyo ang pelikula. Sobrang sarap sa pakiramdam kasi lalo na ngayon na yung mga kabataan, syempre marami silang pinagdadaanan. And ako, palagi ako nagiging vocal sa mga nagiging challenges ko sa buhay na normal yun, na lahat tayo pinagdadaanan nun. So, kahit papano, sa mga pelikula na nagagawa ko, nakakapag-inspire ako ng ibang tao. More than receiving any awards or any praises from anyone, mas mabigat po sa akin kapag nakaka-inspire ako ng bataan or mga bata sa akin or even yung mga mas matanda din po sa akin. As much as possible, gusto ko pong sinishare yung mga experiences ko kasi gusto ko pong maintindihan ng mga tao na kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Pinagdadaanan din po namin. Lahat tayo tao, lahat tayo pinagdadaan ng iba't ibang challenges, hindi man parehas pero lahat tayo may pinagdadaanan. But at the end of the day, lahat tayo nakakalagpas doon and meron tayong mga napupulot na lessons. Nadine, maraming salamat sa pagbisita mo rito sa aking bahay. Maikli man ang iyong pananatili, alam kong naging makabuluhan ito, lalo na para sa aking mga housemates. Alam kong hinahangaan ka nila, hindi lamang dahil sa mga naabot mo sa industriyang pinapangarap din nilang pagtagumpayan, kundi higit sa lahat dahil sa iyong mga paniniwala, paninindigan at sa pusong patuloy mong ibinabahagi sa iba. Salamat po kuya. Hanggang sa muli. Thank you po. Sa loob ng bahay, ang girls mukhang hindi pa rin makaget over sa naging bisita. She's so smart. She's so full of wisdom. Kaya I love her. Ako din, legit. Oh my gosh. Oh my God, ang bait niya po. Ang humble. Sobrang bait. President! Nadine! She's called the president for a reason. I know. Abangan bukas. Magandang araw sa iyo at welcome sa bahay ko. Thank you po. Paano kung iprank kaya natin muli si Sofia? Game ako. May ligamang prank ko yan. Anong gagawin po natin? Ganito, may ipapatawag ako na housemate. Miguel, meet Miguel. Kailangan makaisip ka ng paraan para maipasok mo si Miguel Tan Felix at sorpresahin si Sofia. Ayoko na!